I'm Grace, 52 years old. I have a daughter, 22 years old. Single mom. My daughter is taking up Bachelor of Science in Nursing, and I'm the only one raising since birth and up to now. Ang greatest joy ko as a mother is yung nakikita ko yung anak ko na she grown up to be a good person. As a mom, lahat ng sakripisyo, lahat ng pagtsatsaga, lahat ng puyat, pag nakikita mo yung anak mo na nagiging maayos siya, achievement ko na yun. Wala ka namang ibang gusto, kundi mapalaki mo ng mabuti yung anak mo. Hardship from the very start nung nabuntis ako. From that time kasi, parang dapat na mas may katuwang ka, dun yung start na mag-isa ako. So parang yung support system, wala pa sa ganong stage. So pinilit ko nang magtrabaho, and ang pinakatrabaho ko talaga from the start is PDN, Private Duty Nurse. So yung anak ko, doon ko kinuha yung lahat ng suporta hanggang sa mapalaki ko siya hanggang ngayon. PDN ako. Dati nung bata pa siya, yung weekly labas namin nandun. Pero nung medyo malaki na kasi, alam mo naman yung mga bata as they grow older, parang nagkakaroon ng distance. Mas malapit na sila dun sa mga kaparehas niya, mga friends. So, medyo nagkaroon kami ng distance that time. And then, nung nag-college na siya, parang doon na uli yung, ano gagawin natin? Holiday ngayon, holiday ngayon, pero hahanapan ko ng time. Kailan yun? After duty. Nagmamadali akong umuwi kasi yung anak ko nag-aantay din na lalabas kami ngayon or may pupuntahan kaming relatives, bibisitahin namin. Pero nangyayari yun sa gabi. Yung araw ko talaga is dinivote ko talaga sa duty, and alam ng lahat yan ng coworker ko sa St. Luke's na as PDN, and then yung mga naging employer ko na madalang akong mag-day off. Sobrang dedicated ako as a PDN. Once kasi tinanggap ko yung trabaho, tinitreat ko sila as my own family para mas may ibigay ko yung trabaho, yung kabuuan ng trabaho ko na deserve ng patient. Yung nakalimutan ko yung sarili ko. Ang lagi kong iniisip is magtrabaho ako kasi merong bata na umaasa sa akin. Mahina na rin yung tuhod ko, parang gumigewang na rin, pero kailangan ko pa rin maging strong kasi may umaasa sa akin, and hindi ako pwedeng magpakita na mahina ako kasi yung anak ko nandyan. Iiyak ako sa likod, pero pag sa harap ng anak ko, ganun ako katapang. Alam ko yung anak ko sa akin, din siya kumukuha ng lakas eh. We live together talaga, kaming dalawa lang. So, na-absorb niya kung ano yung ano ko. Tapos ako din, yung nafe-feel niya, naiintindihan ko. Alam mo yung bilhin mo yung mundo, pero may isa kang bagay na hindi maibibigay sa kanya. And gagawa ka ng paraan para makabawi ka. Pero alam kong hindi. Ang gusto kong sabihin sa kanya na lahat ng ginagawa ko, lahat ng sakripisyo, pagod, pagpupuyat, lahat yung ginagawa ko para sa kanya. Mahal na mahal ko yung anak ko, and kung yung iba mayaman, ako mayaman din dahil sa kanya.